Master Healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise Thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Welcome to In Jesus, Mary, and Joseph. A blessed Sunday, everyone. Good evening manan, gagayam kan kakabsat. Kadagiti amin nga dumdumngeg dito'y DZWT tatanga oras. Sunday, May 11. This is actually the fourth Sunday of Easter. And bago ang lahat, greet ko man ni Apo Bishop. Good evening, Apo Bishop. Kuni, syempre, ni administrator tayo dito, ni Father Rolly Buyagan. Good evening, Apo. Kung dagiti amin nga dumdumngeg dito nga programa tayo. Kan syempre, dagiti amin nga technical staff, iti DZWT nga naanos nga mangtultulong kada kami dito eh. Especially ni Kwa. Ni Brother Dante. So, good evening. Good evening. Good evening, everyone. Napansin ko, Ano? Naka-green. Isang blue. Nagkataon lang, no? Good evening, kanyayo amin, manan, kakabsat ket, daytoy man nga gundaway, may I also say hello to my fellow parishioners in the Republic of Tuba, Conversion of St. Paul, Father Marlon, Father Philip. Here is your prodigal daughter. Then tawag lang nila sa akin prodigal daughter kasi mas madalas akong sumimba sa iba. Pero joke only, I'm always there. Brother Chu? Okay, di kanyakit kahit kumot nga kablaawan ni gitig bibuya dito abra ni Nueva Vizcaya at salamat iti panag dingding medyo dito nga radio program. Magandang gabi sa lahat ng aming tagapakinig ng Jesus, Mary, and Joseph radio program ng Sacred Heart Community. Binabati ko ng belated happy birthday ang aking asawa. Wow. 75 years old ka na, kaya Magpakabait happy na. birthday. Happy birthday. Kaya din yung mga listeners natin sa YouTube, mga nanonood sa YouTube, Facebook Live. Magandang gabi sa inyong lahat. Kakabsat, daytoy programa tayo nga In Jesus, Mary, and Joseph. Every 6 p.m. Sunday lang, DCWT. Amok nga nagugustuhan nyo yung mga pinag-uusapan dito, baka pati Lunes hinahanap nyo kami. Linggo lang po kami dito. Last week lahat ang dami namin natanggap na mga feedback, na mga comments na bitin. Bitin nga Itutuloy naman. natin. Tutuloy natin ngayon ang ating kwentuhan. The program is brought to you by the Sacred Heart Community. We have been doing this for the past how many decades? 5 decades? As old as the 60 years anniversary of DCWT. And our center is here at the Sangkabalayan basement of the Baguio Cathedral compound.
and all of you, our dear listeners and viewers. Thank you for continuing to send your text messages, asking for prayers, for special intentions, continue to send your messages to 0945 5093 and be assured of our daily prayers. Ni Rabi Piman nga talagang we go on with prayers every night for all of your special intentions. Thank you also for your feedbacks, for the Thanksgiving messages that you sent to us. At this point in time, may I request Sister Emily to lead us in an opening prayer. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Manan Apo, iti daytoy nga rabii. Thank you for all the graces and blessings that you have given us the past week. And as we continue on to this new week, Lord, we ask your Holy Spirit to be with us. And especially at this moment in time, Lord, that we have this radio program, we ask your guidance so that every word that we say, every thoughts that we have, Lord, it will be for the build-up of your kingdom. Lord, thank you for giving us the opportunity to share. And we ask also graces upon graces for all those listeners to this program. Open their hearts and open their minds that they too may receive the graces that we are imparting. All this, Father, we pray in the mighty name of Jesus and through the intercession of Mother Mary and Saint Joseph. Amen. Amen. Thank you, Sister Emily, for that beautiful opening prayer. And we start also our program with this beautiful worship song.
We give the Lord words of praise. We praise you, we adore you, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, you alone are worthy of our praise. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. We give you all thanks. We love you, dear Lord. We will follow you, dear Lord. Thank you. Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the river of souls. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the wither of souls. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Kakabsat, mga kapatid. Like Sister Emily said earlier, no, to this Sunday is the fourth Sunday of Easter, and our theme for today is security and relationship in Christ. The mabasa tata is from the Evangelist Saint John, chapter 10, verses 27 to 30. Kung gaano naman kahaba yung last week, ngayon very short, no? And yung itong passage na to, it emphasizes the deep relationship between Jesus and his followers. Pakinggan nga natin ang gospel reading for today. In English, please, Sister Emily. A reading from the Holy Gospel according to St. John. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me.
I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. I and the Father are one. The Gospel of the Lord. Praise to you, Jesus Lord Christ. Jesus Christ. Thank you, Sister Emily. Sister Linda, yung Tagalog, please. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank you, Sister Linda. Brother June, can we listen to it in Ilocano, please? To'y sumaganad, anaadaw tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Dinggen, dagiti karnerok, titimek ko. Amok ida, kat surutendak. Ikak ida itibiyag nga agnanayon. Kat pulos adidan to matay. Awanti makarabsut kadakwada kanyak. Natantanok ti inted kanyak ni amak. Ngem dagiti iso amin. Kat awan ti makarabsut kadakwada iti panangaywan ti ama. Siyak ken ti ama may maysa kami. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paay ken ka, O Kristo. Ang ganda, no? Jesus in this gospel reading speaks to us with words that offer comfort and security. Kaya yung ating theme security and relationship in Christ. Last week, all of us, no? Pati dagito agdangdangag, we pledged to follow Jesus. Ikinanta pa natin na talagang we will follow Jesus. And now, with a deeper relationship with Him, na makikita natin dito sa gospel reading na ito, mas pa, kahit na sinabi niya na you will have difficulties and challenges if you follow me, pero dito, He is also offering comfort and security. Na sabi niya, ano sabi niya? I know you. I know you. I know Kilala them. niya tayo. Kilala niya tayo. I will give them eternal life and they shall not perish. I remember we talked about this many times na, no? Kasi nung unang panahon, and hanggang ngayon, ano, for those na meron mga farm ng sheep, yung shepherd, alam niya talaga kung alin ang kanya. No? Kahit sa dami nila, alam niya kung alin ang kanya. And kaya yun ang ginamit ni Jesus na paghambing, ano, na siya ang shepherd and tayong lahat ang kanyang sheep. The shepherd, he cares for them, protects them, and leads them to places where they could find food and water. Kung sa new technology now, may mga bahay-bahay na yan, di ba? Yung mga ganyan. Pero nung unang araw, ipan na from the desert to the oasis to where there is water to drink. And that is how it is for us also today. He is the shepherd. We are the sheep who thirst for His love and caring. And so, yun, tayong lahat dinadala niya in many different ways, no? We are brought to the oasis of God's love and comfort. Jesus uses this image to show that He knows us intimately. 'Di ba? Nabuhay siya na dito sa mundo na tao rin. Kaya naiintindihan niya kung ano din ang pamumuhay ng humans, no? Without His divinity. Tapos yung ano pa yung mga parte na ano, yung
Sabi niya, he promises something incredible. I give them eternal life and they shall never perish. Yun, future promise yung eternal life. Pero dito pa lang may eternal life na tayo, di ba? May eternal life na tayo dito. Habang nabubuhay tayo dito, meron na tayong eternal life. Ano lang, yung little by little every day. No? Na talagang binabago niya tayo at Araw-araw. oo, at araw-araw kahit na kung ano pa man ang nangyayari nandiyan siya dahil doon sa sinabi niya na no one can snatch us out of his hands. Nandito ka na nga hindi ba parang kailan yun na napag-usapan din na kung nandiyan ka na at nakita mo na ang ganda na you are in a faith community, na you are in the Catholic Church, na hankan nga pumanaw, hindi ka na aalis, dito na ako. Bakit pa ako pupunta dun sa alanganin? Bakit ako pupunta dun sa nagpapangako na 2,220 lang ang pupunta? Hindi naman pwede yun. Ang laki-laki, ang lawak-lawak ng langit. Very exclusive naman kayo, di ba? Kasali din kami. At kami ang mangunguna. Joke. No, it's not a joke. Pero, not really a joke. Pero, yun talagang ganon na tayong lahat, binibigyan niya, sabi natin last week, nung He gives us, the Lord gives us second chances, third chances. The many times na we deny Him because of our sins, He gives us a chance. Nandito tayo and siya natututo tayong kumapit. Finally, sabi din dito, I and the Father are one. This is a powerful statement about kung sino siya. Kung sino si Jesus, no? Because He is not just a good teacher, He is God in human form. No? Nagkatawan tao rin kasi Tao, siya. oo. And the Word was made flesh na sabi. So, the love and care that Jesus shows us comes directly from God. And Jesus is fully united with the Father in His mission to love and save us, no? So, itong gospel reading na ito, it reminds us of the deep love and protection that Jesus offers. Ano ang mga key takeaways natin? O ngayon, may mga takeaway na tayo, no? Sa kaka-attend ng mga seminar, natuto na rin tayo na may mga key takeaway. Ganyan. So, ano ang mga key takeaways natin dito? For one, yung sabi mo, Brother Jun, yung Jesus knows me personally. Sige mo. Actually, even before even before siguro na wala pa ako sa community, kilala ko na ako ng Panginoon. Though, kahit nung bata pa siguro ako, nung wala pa ako, nasa sinapupunan pa lang ako ng parents ko, kilala na niya ako. On a part siguro na gimbaga na dito nga dinggen dagiti karnero ti timek ko. I consider siguro myself as one of the sheep of the shepherd, which is Jesus Christ. Na even though na, for example, hindi naman kasi masasabi natin na lahat ng sheep is sumusunod sa kanya noon. Black sheep ka, Garod. Pwedeng black sheep at the time. Pero yung sinabi mong relationship, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Oo. And so, isa siguro ako noon, yung isa doon sa 100 sheep na nawala, ako yung isa, hahanapin pa rin niya ako. And from there, doon yung babalik ako doon sa kanya. And from nung parang sa akin, siguro at the time na I was estranged, na siguro nawala ako doon sa sabihin na natin dahil napasama ako sa hindi magandang yung influence ng bad people or bad sheep. At the time na nagsalita siya, halika dito, bumalik ka sa akin. And from that time, siguro dito yan di pagbaga na dinggen dagiti karnero ti timek ko. It's either a choice
sumur ka kinyana or is turturong mo or sabalit din. Oo. On my part, siguro dito tinagmayat nga mensahe siguro nga emphasize dito yung nga ebanghelyo nga uray siguro na kahit nawawala ka na, kung narinig mo ang salita ng Panginoon na tinatawag ka, babalikan mo siya. Dahil alam mo, siya yung tama. Siya ang makakatulong sa'yo. At siya ang makapagbabago sa'yo. Amen. Oo. Yung sabi ni Brother June na nasa sinapupunan pa lang siya. May Bible verse na alam ko yung even when we were not yet born, our names are already inscribed in His hand, no? Kaya kuminsan pag nagdadasal ako, tapos yung tapos yung sabi nga na nakaganon si God, di ba? Meron Nakalahad mga ang kanyang kamay. Oo, may picture na gano'n, tinitignan ko, andun ba yung ambit? Yan talaga. But it's not only yung figurative or ini-imagine lang natin. Ito ay nasa Biblia na talagang isinulat niya ang ating mga pangalan sa kanyang palad. We are there. He knows us personally. Yung may sinasabi ka, sister, yung we are secure in His care. Yung nandun na tayo, na hindi tayo mawawala sa Kanya. Oo. Hindi, alam mo, napakaganda ng ating mensahe ngayon. Sinasabi nga niya na nakikinig ang aking tupa, nakikilala niya tayo. Sa akin, nung wala pa ako sa community, napapakinggan ko siya pero hindi ako sumusunod. Unlike, syempre, di ba, bata ka, parang kasi sa pamilya namin, sasabi ng nanay ko, alika magsimba tayo, o alika magrosaryo tayo, oo yung iba, pero hindi sumusunod. Yung tipong ganon. So, dito, sa mensahe na to, ipinahihiwatig ng Diyos sa atin na, kayo ang aking tupa. Kung kilala mo ang iyong master, kung kilala mo yung nag-uutos sa'yo, susunod ka, di ba? Alam mo kung saan ka patungo. Alam mong hindi ka mapapahamak. Karamihan kasi, lalo sa panahon ngayon, sa nakikita ko, ang mundo natin napakagulo, napakaingay. Pero kung tayo ay hindi mananalangin o hindi tayo tatawag sa Kanya at hindi natin maririnig ang tinig niya, tiyak na maliligaw tayo Mawawala tayo sa linya. Alam mo, sa pagbibigay natin ng mensahe linggo-linggo, sa palagay ko ang ating listeners, meron din silang natututunan. Meron silang napupulot lalo na sa aktual na pamumuhay. Kagaya na sinishare ko ngayon sa inyo na hindi lahat ng nakikinig sumusunod sa Panginoon. Napapakinggan pa rin yung ibang tinig. Kumbaga, eto ka na, straight ka na, kakaliwa ka pa ba? Nasa kanan ka na pupunta ka pa ba sa kaliwa? So, sa mundo natin ngayon maraming ganun. Kaya nagkakagulo-gulo, lalo na sa pamilya. Ang isang magulang na nagtataguyod ng pamilya at nakita ng anak na ikaw mismo na magulang hindi ka marunong magbigay ng tamang impluwensya, paano ka pakikinggan ng anak? Pero itong mensahe natin ngayon, sinabi ng ama na ako ang inyong ama. Kumbaga, kayo ang aking tupa, sumunod kayo sa akin. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na walang hanggan. Dito pa lang ipaparamdam niya na sa atin. Ipaparamdam niya na kahit ikaw ay naghihirap, hindi ka niya pahihirapan na. Talagang mahirap ba? Kasi meron tayong nakikita na tao na naghihirap, sinasabi nila sa sarili nila, bakit pinabayaan ako ng Diyos? Hindi po tayo pinababayaan ng Diyos. Tayo po ang nagpapabaya, lalo na kung tayo ay nagkukulang ng pagtawag sa Kanya, nagkukulang tayo ng panalangin. Kasi minsan dumarating ako sa point na gano'n na pag ako'y nagkukulang ng panalangin, magulo ang mundo ko. Wala akong direksyon. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Minsan tatahimik ako, Lord, ibigay mo sa akin ang tamang daan. Ibigay mo sa akin ang tamang desisyon.
Kasi may desisyon ako sa buhay ko na hindi ugma sa kagustuhan niya. Nagdidesisyon ako sa kagustuhan ng sarili ko, hindi sa kagustuhan ng Diyos. Ganon. Kaya ang mensahe natin talagang natatouch ako kasi sa galaw ng ating lipunan ngayon, marami po ang naliligaw. O hindi ka na nga nagbabasa ng Biblia, hindi ka pa rin nagsisimba, hindi ka pa rin nagdadasal. Paano mo mararamdaman ang tawag ng banal na espiritu kung ikaw mismo sa sarili mo na pagkagising mo na umaga, cellphone dito, barkada dito, lakwatsa dito. Hindi, parang wala din yung Holy Spirit di ba? Di ba dapat pagkagising natin sa umaga? Kaya, di ba sabi nga, nakikinig sa akin ang mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So, yun ang mensahe ni Lord na itong topic natin ngayon. Mararamdaman mo ang buhay na walang hanggan once na sumunod tayo sa kagustuhan niya. Come, Amen. follow me. Yeah. Follow Oo, yung Yung yan. topic natin last Yung week. last week. Diba? That one, Sister Emily, yung come follow me, the call to follow, yung true discipleship is about listening to His voice. Yes. Oh, that was what you were talking about. Yeah, it is in John 6:68. Sabi niya, Lord, to Him shall we go. You have the words of eternal life. And ito, yung sinasabi niya, you have the words of eternal life. Ang ganda ng sinabi ni Jesus dito sa gospel kasi meron tayong sense of security to all those who follow Him. No, hindi niya tayo pababayaan, no? No, sabi niya, He who has given them to me is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand. Ang galing. Kaya, praise God. Thank you, Lord, for your words. Kumbaga, comfort sa atin who is Assurance. following Him. Kasi, sabi nga ni Ate Linda, this chaotic world, no? Talagang itong mundo mahirap makinig kay Lord, mahirap mag-follow kay Lord. And yet, dahil sa pagmamahal niya sa atin, no? Tayo, if we, kahit na konting tinig lang yung ating naririnig, but we are making that choice, yung sinasabi ni Manong John, to follow Him, no? Kaya natin yan. Kakayanin natin yan. And, nung nag-start yung program, I was really reflecting. Kasi nga, this is about relationship with the Father, yung security niya. Na, yung sabi niyo, yung, it is about relationship with God. No? So, sabi ko, we are not here as members of the Sacred Heart serving at this very moment if a man did not listen. Kasi 'di ba sabi mo kanina ilang decades na ang JMJ, and that is because of that one man, Brother Paul, who listened to the words of God and yung calling niya. At tayo, kung wala siya, wala din tayo, hindi din tayo magfa-follow. And since nandito na rin tayo with our sharing, with our actions, with our discipleship, with our evangelization, with our works, no? And the life we live, no? Sana makita din ng ibang tao yun. Na they will also follow kasi, ito, nagpa-follow kay Lord. Follow din ako. Sana ganon, no? Sana lahat tayo ganon. Yung tamang leader ang pina-follow natin. Lalo na ngayon, di ba? Botohan, di ba? Sana tamang leader ang ating iboto. Oo. At sana siya yung manalo, yung leader na that will help us, that will help the Philippines. And yun, no? So, following. We cannot do that without somebody who gave the example, kung yung nagbigay ng example sa atin. Kaya tayo, critical din yung mga ginagawa natin, yung mga words natin, yung mga actions natin. Kasi, baka yung nasa likod natin, they are looking at us and they are following us. Baka,
are we causing the scandal or are we bringing them to Jesus, closer to Jesus? So it's a challenge. Kasla dyan ay bakit taking ka nga di influence of other. Oo. Kagaya yung parang ang reflection ko dito sa voice of God is, for example, narinig ni Brother Paul yung boses ng Panginoon na siya yung nag-transfer sa atin hanggang sa ibang mga generation nandito na tayo. And what we are doing right now, we're just sharing kung ano na experience natin from what we heard sa mga nauna sa atin. Na nakita natin na yun yung tamang voice ng Panginoon, which is somehow, kagaya ng sinabi nga ni Sister Linda kanina, na baka pwedeng yun yung transform din ng iba, particularly yung mga nakakarinig, nanonood dito sa ating programa. And yung isa pa dito siguro na pwedeng mai-reflect ko dito is yung relationship na nababanggit. Assurance ang term doon. Assurance na kung nakinig tayo sa boses ng Panginoon, kung yung good news na sinasabi, iyon yung mayroon siyang ina-assured niya na makakarating tayo doon sa eternal life. Amen. Buhay Amen. na walang hanggan. Oo. Which if pagsamasamahin natin yung pinag-uusapan natin ngayon, narinig ko yung chaotic word, pareho kayo, no? Magulo. In a world that can sometimes feel like a storm, parang binabagyo, no? Maingay in the sense na ang dami mong iniisip, ang dami nakaka-stress, ang dami nakaka-pressure sa'yo. John 10:27-30 gives us a powerful reminder of who we are in Jesus. We are His sheep, we are known, and we are loved. Diba? Na, nakikilala, kung minsan isipin mo, nakikilala tayo ng mga yung representatives ni Lord sa simbahan. Alam ng mga pare yung mga taga-secretary. Diba? So, we are known, we are called, we are loved. No? Ganyan. Tapos, Jesus is always speaking to us, calling us to follow, to trust, and to experience the security of being held in His hands. How is Jesus always speaking to us? Because we go to daily mass. Mm-hmm. Diba? Yung listening to His word. The gospel reading, and especially the homilies. Ang huhusay ng mga pare natin dito sa diocese kasi ang kanilang pag-homily yun talaga din na yung yung practical. That's the word, Sister Arlene. Very practical yung kanilang mga homily ngayon. Kaya catch mo kaagad kung ano ang ibig sabihin. Ganyan. Tapos we are exposed to recollections. We are exposed to prayer meetings. We are exposed to yung ganito. Kasi kahit na yung mga kasama natin sa community, they're also not everyone has the opportunity kasi siyempre, Sunday is a work day. Sunday is a family day. And then evening pa. No? So, hindi ko naman sinasabi na tayo lang ang pero yung ganun ba, na meron constraints, ganyan. Pero tayo, dahil narinig natin yung tawag, napupunta tayo. Na-experience natin yung security of being held in God's hands. How yung ating yung sinabi last week na mahirap ang buhay pagka ikaw ay nasunod. Mahirap ang buhay, pero
we are, gaya niya sabi ni Brother June, assured that we are in God's hands, we are secure, meron, because we have a deep relationship with Him, He will never abandon us. Amen. Oo. Sino pa ba yung nagsabi na yung he will, yun, si Sister Arlene yata last week, yung bubuhatin niya tayo. Marami tayong mga dinadalang mga pressure, mga problema, pero binubuhat niya tayo. Late din yung aking response doon, nung yung inagay kay Sister Jean, yung binubuhat niya tayo in a way na it came to mind yung footprints in the sand, no? Na talagang yon it mirrors what Sister Arlene said about us being carried. Kakabsat, as you go through your life, as you go through your spiritual life, your community life, your family life, all the challenges in one's life, remember that you belong to Jesus and He is with you every step of the way. Amen? Amen. Amen. More importantly so, let us take time to listen for His voice and reflect on the comfort and strength that come from being held in His hands. Kakabsat, Jesus is offering you eternal life today, not just for the future, but your life right now. Yung mga nakikinig dyan, yung mga nanonood, kahit na busy kayo sa bahay, you are stuck. Kasi siguro, di ko nadagarod nga kaadwan nga adjay langit to, babae. Ta isuda ti adjay simbahan. Isuda mo ti adjay balay nga agdangdangag, nya? Even if you are in a small space there feeling isolated, Jesus knows us, where we are, and what is going on. He sees the hard work, the quiet moments, and the prayers that come from a heart full of love. You don't need to be special. You don't need to be anywhere special or do anything big for Jesus to know, for Him to know you and care about you. He is always right there, close to you, and listening to your heart. Amen. Amen. So, kakabsat, as we go through every day, Jesus is speaking to us, calling us to follow Him. So, let's take time to listen to His voice and trust that He is always with us, offering His protection and love. Kakabsat, our theme for today is our relationship in Christ, security in our relationship with Christ. When adangay ti ibagbagam tatay Sister Ambik J, when we go to mass kasi niya na iti nabuyak nga ko na nangaykat, it is our answer, or it is our showing our love, our relationship to God. If we go to mass, it is not the obligation, pero it is our answer to God nga That is the response. our response to His love is to go to mass, no? Iso nga amin tayo ngay talaga nga all of us who claim dapat nga Jay may isa nga nabuyak nga kunana in heaven kasi nga he went back to life na tayo tapos ti kasi nga ibagbaga ni Lord buwan mamati da kanya nga maawan ti deeper nga relationship, awan ti relationship da kanya kasi lang nga they go to mass or they are here every Sunday, they are there listening to the word, but awan jay puso da kanya, awan na jay puso da, it's superficial, kumbaga isang ako na, Lord, ayun na nga iti relationship ko kanya. Adatoy lang ba enti uban ko, no? Adatoy enti pusok. So nga, masapul sa nga dapat in each and every day. Kasi, haan nga, we cannot do that overnight, no? To really, no,
J intellect, J amo tayo. Oh, amo tayo one at ati Diyos. Kasta nga, we bring it down into our hearts. Right. Tapno ti kasta nga ikat, when we do things, we go and serve. Our heart is there. Why do we go and serve? Because we love God. Because we love Jesus. Why do we do this kind of ministry? It is because I love God. It is not me. It is not my kagalingan, my May alam knowledge. ako or what. No. But is your heart there? Is because that is following Christ. That is following Jesus. O rin nagsaserve tayo ijay parish tayo niya, ijay community tayo. Apan, di ba, usually, no, ijay community talaga nga apan kaaglinis, kasi ay kaslamot lang dito yung cathedral nga. Every Monday, glininis da. Is your heart there? Why are you doing that? Is it Pakitang because tao lang ba? is it because you heard Christ calling you? Is it because you want to belong to God? Because God wants us to belong to Him. So do we really want to belong to Him? Or andun lang tayo? Oh, ay, kasi andun yung friends ko. Ganon. Or yes, Lord, in my service, in this ministry, I want to really show my love to you. Yung Kas lang at ipo-point out mo, Sister Kwan, is jay kas lang nga di jay full obedience. Di just, Yung or sincere relationship mo. obedience pala, sincere obedience. Ngayon, ada jira dumangay nga obedient nga isuna nga yung mapanakagwa because di ko nam karon nga ngam in their heart is not hangakwa. Ngam sa balilat ta di jay sincere gi obedience na in a way na lahat ng sasabihin ng Panginoon sa kanya, okay, ito yung gusto kong mangyari sa'yo, ito yung gusto ko sanang mangyari sa'yo, pero kung minsan yung kagaya na lang sabi mo pagsisimba, meron yung nagsisimba, pumupunta lang just to Fulfill the Sunday the obligation. Pero Oo. yung awan iti sincere nga Puso niya. yung puso niya, which is yun. Ganun. JJ Max lang ang may sapay siguro nga reflections tayo dito is yung obedience. Iwan, ma'am. for the first time in a long time, I am speechless. Natahimik ako dun sa tanong na yon, yung kay Sister Emily na yung at ano ba Dahil bakit mo ginagawa? Why are you serving? And where is my relationship with God? Yung ganon. Alam mo, abad nagsasalita sila, ina-analyze ko din ang sarili ko. Where is my heart? Ganon. where is your heart? Where is my heart in all of the things na ginagawa? This sa akin ito naman ang sa akin. Alam mo, there's that warm feeling. Alam mo yon, yung halimbawa sa pamilya, yung may na-accomplish ang apo, yung ganyan. Alam mo yung warm feeling na yun. Yung buong Sunday, nagte-textan kami ni Sister Emily, don't worry about yung mga pag-uusapan, ganyan-ganyan. Okay na tayo doon. Nagawa ko na yung yung ganyan. Ito ang pag-uusapan, ito ang reflect. Ganyan. After doing that, and then hapon na, because yung pag-research is not easy. Yung talagang paulit-ulit din na kailangan ma-feel mo din kung ano yung isinusulat mo. But when you're done, and then yung na-save na, and then i-off mo na yung computer, the warm feeling na na-accomplish yung mission accomplished. I hope that God sees that warm feeling in my heart na, Lord, I hope my relationship with you can see na I did my best.
I tried na really hard na ano so that we can convey your message. Kasi hindi ba yung last week yun na naman yung mensahe, no? Follow him. So how are we able to follow him? Nandun yung pinag-usapan natin. We love him and so we serve others. We serve others through our ministry. Yung ganyan na may challenges, yung pagpunta ng DCWT. Evening, another challenge, yung mga ganyan. But we are able to do all this. And because we heard him when he said, "Follow me." And he knows our name. Amen. Amen. I have a maker. He formed my heart before even time begun. My life is in His hands. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I have a Father. He calls me son. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. And He hears me when I call. Brothers and sisters, we come to the prayer for healing. Lord, sa mga oras na ito, maraming pong salamat sa aming mga napag-usapan. Sa pagsunod namin sa inyong tinig at kami ay iyong laging pinapatnubayan, lagi mo kaming hahawakan upang ang iyong tinig ay makasunod kami sa iyong tuntunin na ibig mong iparating sa amin sa bawat isa sa amin. Sa mga oras na ito, dinadalangin ko sa inyo ang aming mga tagapakinig, gayon din po ang mga kapwa ko servers na naririto sa studio. Ikaw po ang siyang laging manguna sa aming puso at kaisipan. Wala kaming magagawa kung wala ka. Lagi mo kaming hahawakan. Lagi mong iparirinig sa amin ang iyong tinig upang kami ay patuloy na makasunod sa iyong mga tuntunin. Panginoon, sa mga oras na ito, mula ulo hanggang talampakan, hipuin mo po ang bawat isa sa amin. Ano man po ang aming mga karamdaman, spiritual, physical, emotional, gayon din po ang pinansyal na pangangailangan. Ikaw na po ang magbigay sa amin ng kalakasan, kagalingan. Ikaw na po ang siyang laging mangunguna, bagamat kami ay makasalanan, huwag mo po kaming pababayaan. Alam ko, lagi mo kaming hinahawakan. Nararamdaman ko ang iyong banal na presensya, gayon din po ang aming mga kasama dito sa mga oras na ito.
Tulungan mo po kaming makapatuloy na makapaglingkod at makapagbahagi ng iyong mga salita upang ang bawat isa ay magkaroon ng panibagong pananaw o panibagong pag-asa na ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Wala kaming magagawa kung wala ka. Inaalay namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang kanyang mahal na ina at Saint Joseph. Intercede for us. In Jesus' name we pray. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Jesus, Mary, and Joseph. I give you my heart and my soul. Jesus, Mary, and Joseph. Assist me in my last agony. Jesus, Mary, and Joseph. May I breathe forth my soul in peace with you. Amen. And all together we pray. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. See you next Sunday. Good Good evening. evening. Touch me, Lord, for I am a sinner. Touch me, Lord, for you are the master healer. Touch my eyes so I could see. Touch the pain that flows in me. Touch my voice so I could praise thee eternally. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed. Touch my ears so I could hear. Touch my hands so I could give. Touch my feet so I could walk through Calvary. Touch my heart, touch my life. Touch me, Lord, and I shall be healed.